Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel. It's Bobs TV. Alright, so tayo babalik-balik mga babayan at ito, pag-usapan natin, no? Ang driver po ni ex-DPWH Yusek Cabral mga babayan ay nagsalita na po. Grabe, marami po siyang ibinunyag mga babayan. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, ang palagi nating hinihiling sa ating mga followers, 1 view, 1 like po sana sa ating video. Napakalaking tulong na po niyan sa atin. At eto na nga mga babayan, no, nagsalita na po ang driver ni Yusek Cabral mga babayan at marami po siyang isiniwalat, no, dito po sa kanyang naging salaysay mga babayan. At marami pong sumisigaw ngayon mga babayan, maging mga kongresista po ay nagsalita na rin po na mukhang may foul play daw po dito sa nangyaring pagkamatay netong si DPWH Yusek Catalina Cabral, dating DPWH Yusek Cabral mga babayan. Okay, so eto po, alamin muna natin ano nga ba yung mga naging pahayag neto pong driver mga babayan. Neto pong si Cabral. No, kayo po ba? No, kasi actually marami ako nababasa doon sa comment section, no, na sinasabi nila na ang tingin nila may foul play mga babayan, o meron din naman nagko-komento diyan na sinadya po. No, meron daw pong di umano, no, na puwersang nasa likod ng pagkamatay nitong si Cabral mga babayan. No, at ngayon naman ay iniimbestigahan na rin po 'yan ng kapulisan. Okay? So ito po muna pakita natin, no, pag-usapan natin ano nga ba ito naging pahayag, no, nito pong driver ni Cabral mga babayan. Right? Let's go. Saan? Saan? Lapitan mo. Okay, so dito tinuturo niya mga babayan yung lugar kung saan, no, nangyari po ang insidente. Dito po siya naupo. Diyan siya umupo? Diyan? Naupo siya dyan. Ah. Tapos tatayo. Kaya lang, parang dumidikit siya ron. Na baka sabi ko, baka mahulog. Mautbalas. Kaya sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka mautbalas ka. Tatlong beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tinuboy na akong papunta ron. So, iniwanan mo siya? Hindi po, kasakay ko. Kasi Okay. pinaboy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon Hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi na, babasa kami papunta rito. Ayun, dito na ba kasi dito ng 3 o'clock. So di bali bumalik sila dito mga babayan. So galing na pala sila dito tapos umalis para kumain dahil itinaboy sila ng mga pulis. At siguro sa tingin nila, sa tansya nila ay wala ng mga pulis, ay bumalik po uli sila dun sa lugar na yon mga babayan. Nagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko, siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po dyan eh, sumilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may lumang babae, wala naman daw po. Kaya bumalik ulit ako, bumalik ako dito. Sinilip ko ulit. Pero wala po ako nakita sa babang hindi ko nakita. Ayun, pas bumalik na ulit ako ng hotel, tatanungin ko sa hotel kung pumunta. So ibig sabihin, chinek niya muna maigi mga kababayan at hindi niya po nakita, no, si Cabral doon, no? So no mga oras na yon mga kababayan, ano kaya yung mga posibleng nangyari? 'Di ba? Yung pagbalik niya diyan, di niya raw po nakita doon sa lugar na yon. At ang tanong nung pag-alis niya po papunta doon sa ospital, ano na kaya, no, yung mga nangyari doon? Yun yung isa sa mga katanungan diyan mga kababayan. Anong oras yun? Ano na po yun? Pasado alas 5 na. Okay.
Eh pagdating ko doon, wala pa daw po. Eh di bumalik ulit ako papunta rito. Sinuyod ko ulit papunta rito. Tinignan ko dito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng ano, wala po. Doon ako napunta na ako sa pulis para magpatulong kasi wala po akong flashlight para makita yung mga. Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin, na-flashlight nila na doon yung tao na sa baba. Nako. Pabalikan ko na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Wala, naiyak na lang po ako. Hindi ko na lang gagawin na po. Kasi lifeguard driver na po niya, nitiwala po ako sa kanya. Para sabi niya tayo, kung tulungan niya ako atong buhay, kaso ganun po ginawa niya. Hindi ko alam. Yun lang po. Na mabigat dito mga kababayan, no, posibleng maging ano to, itong driver, maging person of interest tong driver na to kasi siya yung huling kasama mga kababayan eh. 'Di ba? So magiging person of interest tong driver na to. Kawawa naman no kung wala naman siyang kinalaman diyan. At sabi nga ng mga kababayan natin, hindi ako kontento sa kwento ng driver, no? Wala ka man lang malasakit sa amo, sabi dito mga kababayan. Okay, so ayusin lang natin. Okay, so ayan. Sabi po dito, hindi ako kontento sa kwento ng driver, wala ka man lang malasakit sa amo. Tagal mo na siya kasama at ikaw ang personal driver niya. Dapat kilala mo na gawain at pag-uugali niya. Di ka ba nagtataka? Madalas niya ba gawin niyang tumambay sa tabi ng bangin? Di ba? Sabi naman dito mga babayan, ang dami na namang judgmental sa comment section dyan. May mga nasisirang buhay dahil sa gagaling nyong mag-judge na di naman alam ang tunay na pangyayari. Okay, so ito pa ang isang sinasabi dito mga babayan, no? Something is fishy. No? Namatay siya, si Pulong naman magta-travel. Pinasamon sa nasya ng ICI. Kaya magpaano nga siya or hindi, ending pa rin siya ay, yun na nga mga babayan, no? Kunin daw ang cellphone at imbestigahan. Ayon po sa mga pamilya ay ayaw po ata. No, ayaw ata nilang pa-imbestigahan yan mga babayan. Yan nangyari kay Yusek Cabral. Siguro for ano na lang to. Respect na lang no, doon sa nangyari na yon. Pero ito po mga kongresista mga babayan ay naniniwala po sila na mayroon daw pong foul play dito sa nangyari na to. Okay, so ito po yung balita na yan at ating alamin mga babayan. Ano ba yung mga naging saloobin nito mga kongresista tungkol sa nangyari dito kay Cabral mga babayan? Dudang ilang mambabata sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Actually, buong Pilipinas no, nayanig dito sa nangyari na to kay Cabral mga babayan at maraming talaga nag-iisip no, na baka may foul play. Oo, sino ba nasa likod ng nangyari na yan kay Cabral, mga babayan? Diba? Dahil hindi naman maliit na issue yung kinasasangkutan nitong si Cabral. No, napakalaking issue po niyan, lalo't sa flood control po yan, mga babayan. At may mga mabibigat po na tao no, na nasasangkot po o nabanggit. No, ito pong si Cabral, mga babayan. Diba? Hindi po biro yung mga nangyari na to at hindi rin biro no, na bigla siyang nawala ng basta-basta lang na ganyan. Baka raw may foul play. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit sa tingin ng ilang mga congressman ay may foul play dito sa isyong ito? Jiggy, misteryoso at parang teleserye. Ganyan nga inilarawan ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice yung pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Napaka-misteryoso talaga dahil biglaan mga babayan eh. Diba? Sa kalagitnaan po ng investigasyon, no, dyan po sa flood control na yan, no, biglang may ganitong nangyari. Diba? So medyo nakakabahala talaga to.
Ayon kay Erice, nakapagtataka ang pahayag ng driver ni Cabral na kasama nga niyang umakyat ng Baguio. Kwento kasi ng driver na si Cardo Hernandez nagpaiwan nga sa Cannon Road si Cabral at pagbalik niya matapos ang mahigit isang oras hindi na raw niya makita si Cabral. At doon nga kinagabihan nang makita yung bangkay ng dating opisyal sa bangin. Ayon nga kay Erice, hindi makatwira na iiwan mo ang iyong amo sa gitna ng kalsadang may bangin ng ilang oras. Tingin ni Erice, posibleng may foul play lalo't maraming nalalaman si Cabral tungkol nga sa budget insertions para sa mga proyekto ng DPWH at mga proponents nito. Diba? Yun yung sinasabi natin mga babayan. Hindi basta-basta. No, yung kinasangkutan o mga naging issue, no, na nadawit ang pangalan nitong ni Cabral. Ito ang pahayag ni Congressman Erice. With all her knowledge, hindi malayong possibility na may foul play yun. Kung mag-iisip lang siya dun sa tabi sa gilid ng bundok, bakit naman after 2 hours mo babalikan? At Marian, kung sa tingin nila ay may foul play, ano naman ang plano nilang gawin? Yes, JG, plano nga ni Congressman Erice na maghain ng resolusyon sa Lunes para nga paimbestigahan sa Kamara itong pagkamatay ni Cabral. Sisilipin daw nila kung may kinalaman ito sa maanumalyang flood control projects. Pero para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mainam din kung hintayin muna yung investigasyon ng mga otoridad bago nga magbigay ng mga haka-haka. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, nag-iwan ng maraming tanong ang pagkamatay ni Cabral. Panawagan niya, i-secure ang lahat ng digital records ni Cabral na may kinalaman sa mga proyekto ng DPWH. Pakinggan natin ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Sendanya. Ito yun mga kababayan. No? May mga computers kasi, mga gadgets, no, na naiwan itong si Cabral. Diba? Tapos posibleng naglalaman po yan ng mga mahalaga at importanteng impormasyon tungkol po dito sa mga budget insertions na to. Diba? So talagang dapat honestly ako ayaw ko sana dahil bilang respeto at paggalang dun sa tao. Diba? Kaya lang, no? May kinasasangkutan po. Diba? Nadadawit yung kanyang pangalan at kailangan din kasing imbestigahan actually. Diba? Kailangan malinawan. No? Ano ba yung totoong nangyari sa kanya? Bakit nangyari sa kanya yan? Diba? Meron bang nasa likod ng nangyari sa kanya, mga kababayan? Yun yung mga yung mga katanungan na naghahanap o naghihintay ng kasagutan. Kasi kung meron pong mga nasa likod ng nangyari na yan sa kanya, dapat managot din po yung mga tao na yan. Diba, mga kababayan? Who will benefit most from her death? Will the truth die with her? Will she be the fall guy in this grand corruption scandal? Alam mo, hindi ako doon sa sinabi nito na fall guy, mga babae. Ayon naman kay ML Party List Representative Leila De Lima, marami ang makikinabang sa pagkamatay ni Cabral. Baka nga raw ang mangyari si Cabral ang iturong mastermind. Jiggy. At Marian, ano ang... Hindi na masakit dun Siya pa yung matuturong mastermind, mga babayan. No? Sabi po dito ni Leila De Lima, the death of Cabral can benefit a lot of people, which is true, mga babayan. No, sa pagkawala po niya, marami pong makikinabang dyan. No, lalong-lalo na yung mga tao na kilala niya. No, na nasa likod ng mga budget insertions na yan. 'Di ba? Yung mga nasa likod ng mga flood control issues na yan, mga babayan, na kahit sabihin natin yung mga tao na yun hindi involved dito sa pagkawala ni Cabral, sigurado malulusot na sila. 'Di ba? It adversely impacts to a large degree the ongoing flood control investigation because now everything might be pinned on Cabral as the mastermind. No? Posibleng siya na yung maturong mastermind, mga babayan. Dahil siya yung nakakaalam ng mga budget insertions ni umano Diba? Yun yung dyan. Yun yung pwedeng maging twist dyan, mga babayan. Diba?
ang mangyari, si Cabral ang iturong mastermind. Jiggy. Yun ang masakit. At Marian, ano ang reaksyon ng mga senador na nakaharap ni Yusek Cabral sa Senate hearing noon kaugnay ng flood control scam? Jiggy, ay nga kay Senate President Tito Soto, mabigat yung pagkawala ni Cabral, lalo't marami siyang nalalaman sa kalakaran nga ng DPWH. Umaasa lang daw si Soto na may napag-iwanan si Cabral ng mga dokumento kaugnay nga sa flood control projects. Sabi naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman at Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tragic at unfortunate ang pagkamatay ni Cabral. Malaki raw sana yung maitutulong ni Cabral para maisiwalat ang korupsyon sa flood control projects. Actually, nakausap daw noon ni Lacson itong si Cabral at tingin niya gusto nitong makipagtulungan sa investigasyon pero tila raw may matinding pressure kay Cabral na hindi nila maipaliwanag. Yan muna ang latest sa Kongreso. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mar. Okay, so yan mga kababayan. Diba? So may pressure. Nakikita natin. May pressure. No? Sa mga taong involved. No, at mga taong posibleng sumabit dito po sa flood control anomalies na to. No, sabi nga dito, bakit ang tatalino ngayon naman nasa Kongreso, bida-bida, bulok, iuud na sistema ng Pinas. Ito yung mga tao na wala na sa ulog, mga kababayan. Okay, so ano masasabi ninyo dyan, mga kababayan? No? Actually, medyo nakakatakot na itong balita na to para doon sa pamilya ni Cabral. No? Baka magkaroon to ng pananakot sa kanila. No, na huwag nyo ilalabas yung mga gamit ni Cabral. Dahil pag ginawa nyo yan, may mangyayaring masama sa inyo. Baka pwedeng ganun na mangyari dyan, mga babayan. No? So medyo nakakatakot na po yan. Diba? At dito makikita natin yung puwersa, no, na pilit na pumipigil, no, dito po sa ginawa na to ng ating Pangulong Bongbong Marcos na paglalantad, no, dito po sa mga anomalya, sa mga budget insertions, sa malawakang korupsyon sa ating gobyerno na ginagamit po etong budget insertion na to, mga babayan. No? Takot na takot sila. Lahat gagawin nila, no, para lang malinis ang lahat. No? Huwag lang silang sumabit, mga babayan. Medyo nakakatakot po yan. No? So ano masasabi po ninyo dyan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.